Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. Char! For our today's episode, today is November 5, 2024, and alas 8 na po ng umaga, kagigising ko lang, at tayo ay nagkakape. So, panghapon ako ngayon sa aking trabaho, alas 2, ayan. And I made this video kasi medyo matagal-tagal tayong natenga. Napaka-busy pa rin. Diyos ko, off-season. So, nag-share lang ako sa inyo mga insights, mga perceptions and opinions, sa mga, alam niyo yun, di ba nga, marami talaga, alam niyo sa mga aspiring applicant, lalo na sa Philippines, sa Middle East. During the process of application talaga, napakarami yung pagdadaanan na pajikot-jikot. At the same time, yung mga tao sa paligid. Yeah, isa sa mga factor bakit sa kalimitan o minsan tayo ay nadi-discourage mag-apply sa kung saan man gusto natin pumunta dahil sa mga tao nakapaligid sa atin. So, kaya baka sakaling makatulong or somehow is, alam mo yun, manumbalik. Manumbalik. Yung mga, yung kumpiyansa ba sa sarili. Ang dami ko nare-receive ng message recently na natatakot, kinakabahan, mawawala ng gana dahil sa mga nababasa. And hindi ko rin nga ma-replyan dahil, di ba nga, sabi ko nga, meron tayo kanya-kanya sariling mga silent battles. Silent battles! And ano talaga guys, sobrang busy ko talaga kasi nga pilay na pilay kami sa manpower ngayon, and yun nga, wala pa rin talaga ako medyo upload kasi ayun, kulang talaga kami sa tao. Pag uwi ko talaga, nakakapag-live lang ako pero hindi tayo nakakapagawa ng content sa ating channel. So that will be our short topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 9,000 subscribers. Maraming salamat po. Konting-konti na lang guys. We are now 9K. So, hindi ko po talaga expect. And super thank you sa mga bagong nanonood. Yeah, sa mga nagko-comment sa live ko. Maraming salamat po. So, madalas ako mag-live sa TikTok and sa YouTube. Dito sa channel natin. So, ayan, ang ginagawa ko lang ngayon, nagkakape, kakagising ko lang. Actually, para nasuklo nga itong kamay ko. Yeah, siguro kakabuhat ng kahon. Yeah. So, medyo masakit na siya. Isang linggo na siguro. Yeah. And, ang lamig na dito. Malamig na. Tapos, alas 5, mga 4:30, ayan, magdidilim na. So, mabilis. Diba nga? Pa-winter na kasi. And kamusta po pala sa mga nag-a-apply? Kamusta na po yung process ng applications ninyo? Ayan, i-comment nyo naman sa ating video for today. Ayan, para, di ba, magkaalaman tayo kung nasaan proseso na kayo, kung ano na yung ginagawa ninyo, ano na yung pinagkakabalahan ninyo, ano na yung mga piniprepare ninyo. Di ba? So, I know some of you guys ay may mga nababasa na mga, syempre, na hindi magaganda. Pero marami pa rin talaga mas magaganda. Nababasa ninyo dapat. And sa mga, sa mga nag-message na kinakabahan ng mag-apply, kasi mahal ang processing fee, matagal yung pag-aantay, seasonal worker ka, first offer sa inyo, diba? So, isa-isahin natin. And minabasa akong kanyang comment sa TikTok ko, guys. Ang pangit daw dito. Ang tagal-tagal mong mag-aantay, ang late-late pa ng sahod, tapos seasonal worker ka, pero ang laki ng placement fee. Diba? Ako bilang isang dumaan din sa pagiging aplikante, siguro ang ko lang talaga before guys is hindi pa ganun kamahal and hindi pa ganun kadami requirements yung in-undergo ko bago ako makapunta rito. Yes, pero seasonal din talaga yung 2 season ko dito. And hindi talaga siya naging madali, guys. And dati, kine-question ko, bakit kasi seasonal lang ang trabaho dito? Ito nga, magaling ako sa bansa, diba? So, doon sa mga natatanong bakit mga seasonal work, baka seasonal jobs ba yung mga in-offer sa Croatia? Kasi guys, ganun naman talaga ang buhay dito. Siguro kahit saan sa Europa or some of the part din na Shenzhen,
na kapag winter is walang trabaho. Kasi nga, wala naman. Sino ba magka-travel ng winter? Sige, sino magka-travel ng taglamig na namumuo ng yellow yung bansa? Diba? So, even yung mga lokal dito, guys, huwag kayo mag-overthink na kayo lang ang seasonal. Even mga locals dito ay seasonal din ang trabaho sa mga seaside. Ang mga yan, pagdating ng winter is pupunta rin ng ibang bansa. And hindi lang lokal dito ang mga, may mga iba pang galing ng other Balkan na pumunta ng Croatia para magtrabaho ng summer. Diba? So, sa mga nababasa nyo na seasonal, hindi maganda dito dahil seasonal, huwag kayong panghinaan ng loob, guys. Sabi ko nga, if you really prepare yourself, if you really study, doon sa bansang pupuntahan ninyo, and inanalyze nyo yung magiging buhay, diba? Hindi kayo nag-expect ng mataas, diba? Sooner or later, mahanap ninyo yung tamang trabaho sa inyo. Lagi ko yung masasabi yun. 2 season ako nag-seasonal dito, guys, diba? And, awa talaga ng Diyos, nakakahanap pa rin ako ng trabaho. And siguro, lagi kong pinapayo din, piece of advice din sa mga first-timers, lalo na yun, mag-first season nyo dito, meron kayong agency. Okay, wag nyo solohin yung stress, wag agad kayo ma-stress pagdating nyo dito. Yung iba is wala pa rito, na-stress na kaagad ng winter job. Dahil, slowly but surely tayo, ha? Wag nyo munang isipin yung winter. Isipin nyo muna, i-enjoy nyo muna. Bigyan nyo ng treat yung sarili ninyo na ma-enjoy nyo muna yung Croatia ng summer. Pagdating nyo dito, di ba? And yun nga, 2 months or 1 month before kayo matapos ng season, lapit kayo sa agencies ninyo, or pwede kayo maghanap ng sarili nyong trabaho kung gusto nyo kumala sa agency, di ba? Di naman komplikado yung pag-alis sa agency. Kasi nga, some of the agencies, pabor pa yung ganun sa kanila, na kayo yung kumanap ng sarili nyong work. And, ano rin sa inyo, guys, pabor din sa inyo yun. Kasi, yung gustong trabaho ninyo, yung ma-applyan ninyo, and pabor din sa agency, yung ganun. Kasi nga, wala silang iisipin na hahanapan ng trabaho. Di ba? Tulong na rin ninyo siguro sa ibang aplikante na umaasa pa rin sa agency. Parang ganun ba? Pangalawa, matagal yung processing. Mga kabayan, alam nyo, kahit saan kayo mag-apply, mayroong processing timeline yung tinatawag, diba? Hindi naman agad pag-apply ninyo, pagkabigay nyo yung requirements, makakaalis na agad kayo. Diba? Hindi lang din kayo yung aplikante. Diba? Hindi lang Pinoy ang aplikante. Napakarami ibang lahi ang nag-a-apply ng working permit pa Croatia. So, lalo kong sinasabi, habaan nyo yung pasensya ninyo sa pag-a-apply. Lalo na kung kayo ay naghihintay ng working permit. Kasi kung dyan pa lang, di na sobrang maigsi na yung pasensya ninyo, baka pagdating ng trabaho dito, ayawan nyo kaagad. Diba? Sa pag-aantay pala ng working permit, mairaos nyo yung pag-aantay ng working permit na 8 months. Ayan, sko, believe me, pagkalabas ang working permit ninyo ng ganong katagal, sunod-sunod na yan. Hindi nyo na ma-feel, paalis na pala ako next week. Ganon. Kasi nga, ang bilis na mga pangyayari. Nangyari talaga, na-experience ko yan, guys, before. Na although, siguro 2 weeks lang kasi ako nagantay ng working permit noon. Kasi nga, smooth pa nga yung processing. Parang, ang expect ko sa labas ng visa ko is after 1 month, pero lumabas siya ng 10 days, diba? After nun, wala na. Hindi ko na talagang, siguro 1 week kung pagkapunta dito ng Croatia, saka siya nag-sink in sa utak ko na nasa Croatia na ako. Nasa Europa na ako. Kasi hindi ko talaga sukat akala, hindi ko ma-imagine. Nasa Europa na ba ako? Parang ganun yung mga first week ko dito before dumating ako dito. Yeah. So, walang mabilis na proseso saan kayo mag-apply, not unless meron kayong backer, may kakilala kayo, may visa na kagad kayo, di ba? Walang mabilis na proseso. And kung kayo ay nag-aantay ng 1 month, 2 months, ng working permit, 3 months, kaya kung sasabi, ibigay nyo yung maximum 6 to 8 months. May nagko-comment na 9 months, wala pa. So, may 1 year, di ko po alam kung bakit nagkakaganon. Pero I hope na ma-resolve ng agency. Yan, kung ganun. And I hope na legit yung in-applyan ninyo. Pag ganyan. Okay? Pangatlong concern dito ng mga karamihan. Siguro ito may mga hindi pinalad dito, kaya ganito na makapag-comment. Ang baba na sahod.
Mababa ang sahod sa Croatia. If you watch my video sa YouTube channel ko, guys, dito sa TikTok, hindi ko sinasabi, never ko sinabi na mataas ang sahod dito. Diba? Lagi ko sinasabi na medyo, if you will compare yung sahod dito sa sahod ng ibang part ng Europa, mababa talaga. Ang baba talaga ng sahod dito, guys. Ay, sorry, mic ko. Yung ibang part ng Europe, sumasahod ng 1,300 o 2,000 euros, di ba? Samantala, ang basic dito, 840 euros. Gross pa yon, di ba? Ang baba talaga. Pero, sa Croatia kasi, guys, hindi man ganun kataas yung sahod dito. Di ba? Hindi natin madaling kitain yung ganung sahod sa Pilipinas, or sabihin natin madaling kitain sa Middle East. Hindi madaling kitain sa Pilipinas. Pero nandito kayo sa Croatia eh. Diba? Nandito na kayo sa Croatia, and yun yung plano nyo, pumunta kayo ng Croatia. So, kung tingin niyo is madaling kitain yung sasahurin nyo dito sa Middle East, mag-stay kayo sa Middle East. Diba? Pero kung kayo ay magagaling ng Philippines, guys, grab the chance. Huwag yung palangpasin yung pagkakataon na kayo ay makapag first time OFW sa Europa. Diba? And hindi man ganun kalaki yung sahod dito compared sa ibang part ng Europe. Huwag yung isipin yung ibang part ng Europe, guys. Kasi isipin niyo kung malaki ang sahod nyo sa Croatia, baka sagot niyo ang bahay ninyo. Sagot niyo ang transportation, diba? Sagot niyo ang kuryente, tubig, wifi. Dito sa Croatia, guys, sa experience ko, sa 3 season ko dito, sagot lahat ng employer yan sa akin. Sagot ng employer ko ang bahay ko. Sagot ng employer ko ang transportation ko. Wala akong iisiping tubig, kuryente, wifi. Diba? Wala akong iisiping aircon. Yung mga kuryente, wala akong iisiping bayarin. Kasi nga, sagot lahat ng employer yan. Hindi to katulad ng ibang part ng Europe na sagot mo lahat. Diba? So, wag yung isipin na baba ang sahod dito. Yeah. I-expect nyo lang muna na kung ano yung pinirmahan ninyo, yun yung sasahurin ninyo. Huwag nyo munang i-expect na pagdating nyo dito, taas agad. May mga ganong instances kasi, na-experience ko rin yan pagdating ko. Pero huwag nyo munang i-expect. Kasi nga, ang hirap mag-expect, guys, kapag iba-iba tayo ng magiging employer, iba-iba tayo ng experience, diba? Mahirap mag-expect. Madi-disappoint kayo. Again, magandang bansa ang Croatia, and sabi ko nga, hindi man ganun kalaki ang sahod sa Croatia. Sure ako na mahirap kitain sa Pilipinas. And wala na kag-iisiping bayarin dito. Kasi sagot na ng employer yan. Okay, huwag kayong mainggit sa mga nababasa ninyo mga kabayan na dito sa ganito, dito sa ganyan, ang laki-laki ang sahod namin, ganyan-ganyan. Diba? Maswerte sila. Isipin natin na they are so blessed and nakuha nila yung ganun. Tayo, iba yung kwento natin. Ito yung magiging kwento natin. Ito yung magiging journey natin. So, huwag niyong isipin yung mga ganong comments. Diba? Huwag niyong isipin yung mga ganong tao. Kasi, maiinggit kayo. And masama mainggit, guys. Aminin nyo, diba? Isa sa mga reason bakit natin gusto mag-abroad is kumita ng malaki. And, alam ko rin na most of you will go in Croatia as their stepping stone na makapunta sa ibang part ng Europa. It's your life. Pero kung kayo ay talaga pangarap nyo lang talaga mag-stay sa isang part ng bansa, sa isang bansa na pangmatagalan talaga, magandang bansa ang Croatia. Maraming opportunities na pwedeng ibigay ang Croatia sa inyo. Kailangan nyo lang mag-antay, kailangan nyo hanapin, syempre. At the same time, kailangan nyo magtiis bago nyo makuha yung mga bagay na gusto nyo. Lalo na kung kayo nasa Croatia. Ano pa mga next concern, mga next mga pang-down na nababasa ko sa kalimitan sa mga comments, sa message ko rin, sa inbox ko. Hindi ko nire-reply ito mga to. Pag may mga nagko-comment din sa live ko, guys, na hindi magaganda, matik ibinablock ko na lang yan. Kasi hindi natin kailangan ng negativity sa ating platform. Kailangan natin ng encouragement and positivity. Diba? Para yung mindset natin is maging maganda, maging maayos, hindi tayo mag-overthink. Pero, lagi tayong magsasabi, guys, na mga real talks din naman. Pero, hindi para ipagyabang ng ibang tao yung buhay na kanilang natatapakan sa ngayon kung nasaan man sila. No? Parang ganun. Ano pang next concern ng mga nababasa natin dito?
Yun yung processing pala. Hindi ko pa sure kung sabi ko na to. Again, ano ba sabi ko na pala? No, ano na ako, nauurianin na ako ba? Wait lang, kakapin muna ako. Ito. Yung sa medical pala. Ayan. May mga medical history sa Pilipinas. Makakapunta ba rin ba dito? Ma-fit to work ba? Actually, hindi ko yan masasagot, guys. Kasi, dadaan kayo sa medical sa Pilipinas, mag-x-ray kayo, kukuha na kayo ng dugo, di ba? And mag-medical din kayo dito sa Croatia. So, yung medical sa Croatia, guys, is iba-iba kasi yan. Depende sa trabaho mo. Depende sa kung ano ang ipapamedical ng employer mo. May mga hospitality workers sa Zagreb ba yun? Basta sa ibang part na nag-general medical. Ako, medical ko dito as hospitality worker before. Yeah, cook and waiter. Stool lang talaga ang medical ko. So, again, kung may mga medical history kayo, may mga past operations or ano ba, so, ang clinic sa Pilipinas ang makakapag-decide. Again, hindi ko po sigurado. Ayoko na masabihin na, hindi, okay lang yan. No? Pero, again nga, kailangan nyo subukan. Kasi, diba? Hindi nyo malalaman kung hindi susubukan. No? So, ang mahalaga, kayo ngayon ay healthy, kayo ay, alam sa sarili nyo, kayo ay fit to work, wala kayong dapat ikabahala. Okay? And yung ilang pang concern dito, guys, ito, recently, diba, naghanap ako ng mga staff. Kasi may kaibigan nga ako dito na nagpapatulong pahanap. So, hindi ko lang sure sa ibang part ng Croatia, pero dito sa Dubrovnik talaga, guys, pilitin nyo talaga na before mag-expire ang inyong mga ID, ay kayo ay na-i-process na ng panibagong employer ng mga working permit ninyo, lalo na kung kayo ay nakahire ng ibang trabaho. Kasi, kailangan nyo talagang lumabas ng Croatia kapag kayo ay nag-apply na sa panibagong employer, tapos inabutan kayo ng expiration. Hindi pa ako sure kung paano na makapag-renewal lang. So, I hope hindi naman ganun. So, ang daming mga na-reject nung kaibigan ko na kailangan nilang lumabas ng Croatia para makapag-process. Nakakalungkot lang. Siguro hindi nila in-expect nung ganun. Akala talaga nila is okay lang kahit abutan ng expiration. Before kasi, guys, okay lang kahit abutan ng expiration yan. Kapag kahit wala ka, basta hindi ka mag-exceed ng 90 days, mai-issuehan ka pa rin ng working permit. Yun lang talaga, simula talaga nung nag-Schengen si Croatia. Ganon yung naging kalakaran sa Dubrovnik. Hindi ako sure sa ibang part ng Croatia, guys. Pero may kaibigan na ako umuwi ng Pilipinas, meron na ako dito na-encounter na may plane ticket na, mayroon na, yun na, yung iba tinanggihan na, ng employer, na hindi po pwede. Hindi siya ma-issue ng working permit kasi nga expired na yung ID niya. Mag-apply pa lang siya. So again, this is not to discourage, guys. Hindi lang ako sigurado sa ibang part ng Croatia. I just want you to be prepared sa mga future na pwede ninyo madatnan. At least aware kayo. Huwag tayo maging complacent. Okay lang. Bakit kasi ganito si ganyan? Napa-issuehan ng working permit kahit expired ng ID. Again, hindi ako sigurado. Basta akala ko lang si friend nila last year. So ngayon ito na naman, nangyayari na naman siya. Again, mas maganda na tayo ay handa, prepare, at the same time, tayo ay well coordinated sa ating mga agencies bago man mag-expire ang ating mga TRC at ating mga contract. And ask your employer. Okay, baka kayo ay pwede i-absorb, mga ganyan. So, ano pa ba? Mga pwede natin maitapik sa vlog na to. I think yun lang naman. Yeah, about siguro negativity na dapat nating tanggalin sa ating pag-apply, sa ating proseso, sa pag-process sa ating mga papers na punta rito, di ba? Huwag kayong makinig doon sa mga nababasa nyo, mga kung anik-anik na hindi magaganda sa bansang Croatia. Alamin niyo muna kung nag-comment na ba yun ay nasa Croatia na, di ba? O nasa Croatia pa ba, di ba? Kasi, again, sabi ko nga, iba-iba tayo na magiging experience. And ako ka talaga, naniniwala talaga ako. Kapag talaga may tiyaga ka, kapag talagang,
Alam mo yun? Siguro dahil sanay din ako sa hirap, sanay akong mapagod, at siguro isa sa talaga sa mga natutunan ko dito sa Croatia, guys, isa sa mga bagay na itinuro sa akin ng bansang to is yung less complaint ba sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, sa lahat ng mga hindi mo magugustuhan. Naiwas ako ng magreklamo. Kasi hindi naman makakatuloy yung pagreklamo ko kasi, diba, gagawin ko pa rin naman. Magreklamo man ako, gagawin ko pa rin. So, nasanay talaga ako sa less reklamo. At the same time, nasanay ako doon sa klase ng buhay na meron dito sa Croatia. And so yun nga, nakikita ko din talaga sa trabaho ko na ganun talaga sila eh. Oo, ganun talaga yung magtrabaho yung mga lokal dito. Although ako naman, meron talaga akong Pinoy kasi tayo, diba? Meron tayong sariling way kung paano tayo magtrabaho and paano tayo makisama, paano tayo mag-absorb ng trabaho, diba? So, I hope na kung ano man yung wala pa kayo dito, guys, huwag na agad kayo mag-overthink, no? I-enjoy nyo muna yung proseso. Habang kayo nag-aantay ng mga working permit, magpapasko kayo sa Pilipinas, mag-New Year kayo sa Pilipinas, diba? I-enjoy nyo muna. And pag nandito na kayo, marami tayong mga Pinoy dito na tulong-tulong. No? So, I hope somehow nagkaroon kayo ng konting kineme, kinamberlo sa vlog na to. And siguro, yung mga nasabi ko dito, nasabi ko na before. Pero, siguro, kaya siguro ko nakakapag-vlog ngayon kasi medyo dumarami ang mga kinakabahan na mga nare-receive kong message recently. Pero hindi ko pa ma-replyan. Ayan. So, relax lang. Kalma lang tayo. Dadating kayo dito sa Croatia. Okay? So again, thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa vlog na to. Sagutin natin yung to the comments. And malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again guys, please help me to reach 9,000 subscribers. We are almost 9K. Maraming salamat po. Good luck sa inyong mga future applications and I'm looking forward sa magiging winter vlog natin. Ayan. I hope na kayo ay nakaantabay pa rin, nakasuporta pa rin sa ating channel. And again, maraming salamat. See you soon in Croatia. And good luck sa inyong mga future applications papunta po na Croatia. So that's all for today. And I will see you guys on my next vlog. Ciao!